at talikuran ang iyong mga kasalanan. Sapagkat malapit ang dumating ang kaharian ng langit. Ihanda ninyo ang daraanan ng ating Panginoon at ituwidan niyong mga landas. Tunay at nagsisi ang siyang magkakamit ng buhay na walang hanggan. Sa aking paglalakbay sa buhay na ito, may isang bagay sa puso aking natanto, na kahit anong hirap ang dinaranas ko, ang katiyakan sa akin di naglalaho. Ang bawat hakbang ko nga ay may kabuluhan, kahit minsan ay hindi ko maintindihan. Dahil sa pangako, di niya ko bibitiwan. Kahit sa pagsubok, mayroon ding kagalakan. Pagsisihan, mga sala nyo, pagsisihan, maling gawa ninyo, ang pangako niya sa atin ay kaligtasan, tutupin ng Diyos niyang kaluwalhatian. Ihanda ninyo ang landas ng Panginoon, ating ituwid ang kanyang daraanan. Hugasan ninyo ang puso at kaluluwa ng dalisay na tubig ng Diyos Ama. Buksang muli musong sintigas ng bato, pagsisihan ng lahat kasalanan nyo. Malapit nang dumating Diyos Amang maghahari, banal na Espiritu sabay sa luwalhati. Pagsisihan, mga sala nyo, pagsisihan, maling gawa ninyo, ang pangako niya sa atin ay kaligtasan, tutupin ng lubos niyang kaluwalhatian. Pagsisihan, mga sala nyo, pagsisihan, maling gawa ninyo, ang pangako niya sa atin ay kaligtasan, tutupin ng lubos niyang kaluwalhatian. Binabautismuhan ko kayo sa tubig, tanda ng pagsisisi at pagtalikod ninyo sa inyong mga kasalanan. Subalit, ang dumarating na kasunod ko ay masigit na makapangyarihan kaysa sa akin. Hindi ako karapat-dapat na magdala ng kanyang pangyapak. Siya ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Pinsan, sandali lamang. Ikaw ang dapat na magbautismo sa akin. Ikaw pa itong naparito sa akin. Gawin mo ito. Ito ang nararapat at nakatakda. Dumating na! Dumating na ang tagapagligtas! Dumating na siya! Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan! Dumating na ang tagapagligtas! Dumating na siya! Magsisi na tayong lahat!
pagsisisi! Sinasabi ko sa inyo, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan upang maihanda ang inyong mga sarili sa nalalapit na pagdating ng kaharian ng langit. Mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaluin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malilinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila ay ituturing ng Diyos ng mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila ay ituturing ng Diyos mga anak niya at makakasama sa kanyang kaharian. At mapalad kayo, kayong lahat, kapag dahil sa akin ay inaalimura ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at maggalak, at malaki ang inyong gantimpala sa langit. At gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Guro, maaari po bang magtanong? Maaaring ikaw ang pinagpala, sapagkat ang wika mo'y mula ka sa Diyos. Subalit kami, paano namin makakamit ang pagpapala? Tunay na sinasabi ko sa iyo, ang pagpapala ay ibinibigay sa humingi ng taimtim sa pamamagitan ng dalangin. Subalit sa inyong pananalangin ay huwag kayong gagamit ng napakaraming salita tulad ng ginagawa ng mga hindi. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag niyo silang tutularan, sapagkat alam na ng inyong Ama kung ano ang inyong kinakailangan bago niyo pahingin sa Kanya. Sa mga tuwid, mga kaibigan, ganito dapat kayo manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Aking mga kaibigan, kayo'y sumunod sa akin. Ganito kayo manalangin. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Sundin ang loob mo dito sa lupa. Para nang sa langit. Para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. At tawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Para lang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Bagkus, iyadya mo kami sa lahat ng masama. Guro, uulitin namin ang mga tinuro. Anong aming mapapala? Tunay na sinasabi ko, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makasusumpong. Kumatok kayo at bubuksan ang pinto para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi. Nakasusumpong ang bawat humahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kapag humihingi ng isda? At kung kayo, sa kabila ng inyong pagiging makasalanan, ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa ang inyong Ama na nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa bawat humihingi sa Kanya. Kaya't gagawin ninyo sa isa't isa ang ibig niyong gawin nila sa inyo. At ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Makapagtanong na nga po, Guro. Nang ano, Nicodemus? Kilala niyo po ako, Guro? Sino ang hindi makakakilala sa isang dakilang guro ng Israel katulad niyo, Nicodemus? Guro, nalalaman namin kayo isang guro mula sa Diyos. Sapagkat walang makakagawa ng mga kababalaghan na ginagawa ninyo, maliban sumasa Kanya ang Diyos. Ngunit, gusto ko lang po malaman, may sinasabi kayo kaharian ng langit. Paano po ba mararating ito? Tunay na sinasabi ko, maliban na ipanganak muli ang isang tao, ay hindi siya paghaharian ng Diyos. Guro, paano may panganak muli ang isang tao kung siya ay matanda na? Makakapasok pa ba sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak muli? Tunay na sinasabi ko, maliban na ipanganak ang tao sa tubig at sa espiritu, ay hindi siya paghaharian ng Diyos. Ang ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. Huwag kayong magtataka sa sinasabi ko, lahat ay kailangang ipanganak ng muli. Umiihip ang hangin kung saan ito ibig, at naririnig nyo ang ugong nito. Subalit hindi ninyo nalalaman kung saan lang gagaling at saan naparoroon, at gayon din ang bawat ipinanganak sa espiritu. Paano nangyari ito? Guro pa naman kayo ng Israel. Subalit, hindi ninyo nauunawaan ang mga bagay na ito. Tandaan ninyo, ang aming nalalaman ang sinasabi namin at ang aming nasaksihan ang pinatototohanan namin. Subalit ayaw ninyong tanggapin ang aming mga patotoo. Kung hindi ninyo paniniwalaan ang sasabihin ko ukol sa mga bagay dito sa sanlibutan, paano ninyo paniniwalaan kung ang sasabihin ko ay mga bagay na nauukol sa langit? Walang umakyat sa langit, kundi ang bumaba mula sa langit, ang anak ng tao. At kung paano itinaas ni Moises ang ahas dun sa ilang, gayon din kailangan itaas ang anak ng tao upang kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ganyan na lamang ang pagmamahal ng Diyos Ama sa sanlibutan. Binigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Narito ang iyong ina at ang iyong mga kapatid. Nakatayo sa labas at ibig nilang makausap ka. Ina,
sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Naririto ang aking ina. At naririto ang aking mga kapatid. Sapagkat kung sino man ang gumaganap ng kalooban ng Diyos Ama na nasa langit, ang siyang aking kapatid na lalaki, kapatid na babae, at aking ina. Nakita ko ng liwanag, Guro. Nakita ko ng liwanag, Guro. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Maraming salamat. Anong kailangan mo sa akin? Maawa mo sa akin. Alam kong gugustuhin mo na ako'y gagaling. Ako parang isang paralitiko. Dahil na ang iba pang bahagi ng aking katawan na simula't mula pa. Isasama ko sa iyo, Guro. Maawa ka sa akin. Naniniwala ka ba na magagawa ko ang hinihiling mo? Opo, Guro. Naniniwala po ako. Dahil sa iyong pambihirang paniniwala, ay tumindig siya. Kunin mo ang iyong higaan at magsimulang lumakad. Tawaging Diyos, nakakalakad na ako. Nakakalakad na ako. Nakikita nyo, ako na isang lumpo ay nakakalakad na. Guro, maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Humayo ka na. Humayo ka ng mapayapa. Salamat po, Guro. Nakakalakad na ako. Nakakalakad na ako. Nakakalakad na ako. Guro! 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 Anak, naririto tayo sa guro. Jesus? Anak ni David? Pakinggan mo po ako. Maawa ka sa akin. Ibig ko pong makita ang pagsikat ng araw sa umaga. Ang araw na sa init ko lamang nadarama. Ibig ko pong makita ang mga bulaklak. Ang labing ko lamang ang nakakakilala. Ibig ko rin pong makita ang mga ibon sa papawirin. Natanging ang kanilang huni lamang nila ang aking naririnig. Pangarap ko ang lahat ng iyon, Jesus. Maawa ka. Maawa ka. Nadarama ko sa mga palad na ito ang kapangyarihan. Parang awa mo na. Bigyan mo ng liwanag ang madilim kong daigdig. Naniniwala ka ba na magagawa ko ito? Opo, naniniwala po ako. Ang iyong walang pasubaling paniniwala ang magbibigay sa iyo ng liwanag. Ngayon, imulat mo ang iyong mga mata. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako. Nakakakita na ako.
Humayo ka na. Hinihintay ka ng iyong ina. Ina, mahal ko kaya. Nakikita na kita mapaglilingkuran ko na kayo ng aking ama. Salamat po! Salamat po! Salamat po, Guro! Salamat po kayo! Guro! Yes. Sino ang humipo sa aking balabay? Naramdaman ko, may kapangyarihang mawala mula sa akin. Sino ang humipo sa aking balabay? Ako po, Guro. Katawarin po ninyo po sa aking kapangasan. Ako po ang humipa ng inyong balaban. Nagawa ko po lamang yun dahil sa labis ng aking paghihirap na dinaranan. 12 taon na po akong inaagasan. At halos maubos na po ang aming kabuhayan para lang sa aking pagpapagamot. Subalit hanggang ngayon, wala pong nagbago sa aking karamdaman. Kaya naisip ko po, kung mahihipo ko lamang ang iyong balaman, ako po ay gagaling. Totoo nga po na mahipo ko ang iyong balaman. Himala